Okay. Nice. We're live. Hello po. Sorry. Hello, dear people. Ito pa rin ang camera natin. It's Friday night. It's Friday night, 8 p.m. 8:01. 8:03. Sorry PM. po, na-late kami. Production difficulties. Technical difficulties. Nagsusubok kami ng bagong Orientation. Yes, orientation. So, nakikita ko na po yung mga tao. Uy! Tita Lydia Go, you are number 1. Tita Francis, you are number 2. Hello po. Ayan lang ang pangit. Alam ko na ang hindi pa po Hello dito. Singapore. Ay, hindi pa. Andito pa kami sa Pilipinas. Tita Gertrudes, you are number 3. Yes. Tita Francis. Ito lang ang pangit dyan, Wes. Dahil nakatingin ka sa screen, binabasa mo, dito ka. Tagilid ang ano natin. Mas masarap tumingin dito para nakikita natin sila. Hello, Mabel Muyang from Pasay. Hello, Ivy. Ivy, yan anak. Si Nikki V. Taga Bataan. Coffee po tayo. Hindi mo mapapakita sa online design mo. nga. Hello, Fake Cruz. Nako, ayan na yung Celtics. Sige, payag na ako dyan because of your coach who loves Jesus. Yes. Sino pa ito? Wide Angle. Hello, Coffee Man West. Hello po. Leona Eliorinco. Hello. Montenegro, tagging people. That's so good. So good. Hindi ka na nabilang hanggang number 5. Hindi na. Hello, Amor. Hello, Ate Pinky. Sama ka sa Singapore. Hello, Zomar Agustin from Lawag. Hello, Bishop Romel Cardinal Romel. Cardinal ba yan? Tumaas na. Sorry po, Cardinal. Romel Cardinal. Femerin, blessed evening. Daisy Leocadio, gandang gabi. Hello po, Romy Tito Barcena. Hello, Jojo Nang, my dear brother, my dear blockmate. Classmate, mabait yan anak, mabait yan, nakaklase. Mary Joy Martinez from Davao del Norte, gandang gabi. And Erlene, hello, hiyo po. Erlene, namiss yata kita. Online po. Siya, oy, magkikita kami ng mga Singapore churchmates mo tomorrow and Sunday. Uy, may nanonood. Mamaya, natin. Bumate. Hello, Sorina Gigi Santos. Magandang gabi. O, taga saan yan? Hi, nako. Sorry po, mahina ako sa geography. Cardona. Sana all nag-Singapore. Sasagutin natin, anak. Sana all nag-UK. Nag-UK. Hindi, ang sasabihin ko sana dyan, power forward. Anak, sinuot niya yung SG na yan, ang tunay niya, SGT Peppers. Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. Ako, Dr. Peppers ako Wala, nagsuot siya ng ganun eh. Hello, Orlando Awanan, blessed you evening. Rubidio Mangay, Daisy Leocadio, tagging people, so good. Anak, mabagal ang asenso natin. Mirna Gomez, Remedios Almin, hello po, Rebecca Aguilera. Hi, Ate Inya, magandang gabi sa'yo. Anak, Tita Ellie. Hello po, Tita Ellie Alcantara. Hello po, Caricatrice from Cainta. Uy, kasama nyo po ako, CSB Singapore in spirit. Naku, huwag ka mangangalabit ha. Nakakatakot yung mga spirito. Huwag ka pong manghatak ng paa. Hey, hello, Ninang. Hey, Seldu. Gandang gabi sa'yo. Alice Chua. Hello, good evening po. And Ate Grace, anak Tita Grace ang basa dyan. Hello po, Tita Grace. Madriaga. Noong kami pastor, nung ako pastor sa Kaintayan ng mga kasama natin. Arlene Ilagan, go. Good hello evening. Po, from Baguio. Watching from Baguio yan, ha? Opo. Nauna na sila, hindi pa panahon ng Baguio, nandun na sila. May bumati pa. Si Tita Mayra Gapus, yan po. Yes, hello, PN West, safe travels tomorrow, PN Letlo. Surname lang po ni P ang inana niya, ha? Bakit? Gary. Okay yan.
Buti ka pa Ay, makulit talaga, oh. Makulit talaga yung isa, oh. Sama naman. Ang, pasensya na po, Pastor Romel, kasi naman, yung Singapore, ginagawa mo lang namang pang stopover mo lang yan eh. Pang layover mo lang yan eh. Ang totoo naman, hindi ka naman pupunta ron eh. Dapat sa'yo malayuan. Pang Europa, mga ganon. Pang Estados Unidos. Hello po, Cesar Cabansay from Dasmariñas, Cavite. Coffee na po. JP Ramos Cabral, good evening. Miss you din po, Peach. Nanonood ako, pinopost ko din po. Thank you po. Pero masarap yung naka-live, di ba? So wait, ano yan, anak? Kung nasa Texas yan, 6 a.m. ngayon. Tama ba? Tama ba ko, Erlene? 6 a.m. ka bang nanonood ngayon? And Clara Languwayan, good evening. Aurelia Bonifacio, hello po. O, ikaw naman. Oh, Tita Elaine. Hello po, Tita Elaine. Gandang gabi every nagtatag na si Tita Arlene. Nakakapanibago itong orientation ng Hello. ating screen. Hello po, Genesee Noel. Yan. God Anak, bless. kapatid yan nila, Ate Jelly. Yes. Si Tito Doji. Hello po. Yan, men. Good morning sa'yo. 5 a.m. in the morning. Kakatuwa. Kita mo yan. Tawag dyan, anak. 5 a.m. Commitment yan. Tawag dyan tangkilik, Daddy. Glory Lynn Cagara from Malabon. Masarap ang pansit yan. Emmy Absede. Hello po, Ate Emmy. Gandang gabi. Vicky Ellen. Hello, Ate Vicky. Sino pa? Ayan, hello po, Tita Grace Crisostomo. Hello po. Uy, thank you po, Pogiro. Ay, naku. Dapat sa susunod paliliitin ko na yung screen ulit. Po, tama po yan. Clarita Falcon, Michelle Sayo, mapaghimalang gabi. Gandang gabi rin. Debbie Portik, hello. Ayan, nakakatuwa si Arlene Ilagan Go. Grabe magtago. 7 a.m. 7 a.m. Okay. Hoy, pinagpe-pray mo ba yung ano? Naku, pag-pray natin yung election dyan sa Estados Unidos. Napaka-importante na ang Amerika po magkaroon ng revival. Amen. In the Holy Spirit. Hindi po pwede puros mga siraan politika lang. Importante na yung moral compass ng Amerika maibalik natin sa true north. And that's our Lord Jesus Christ. Prayerfully consider yung inyong mga kandidato. Hello po, Lalaine Mendezona. Good evening po sa inyo. Iba-iba po kasi time ng pasok ng mga anak namin. Hatid po. Safe travels. Sure. Okay na sa akin ang Garrett Popcorn from Singapore. Oy, talaga, no? Tama ka. Mabuti binalansi mo yan. Obesity ang topic tonight. Pero trivia lang po, ang popcorn is full of fiber. Okay, sige. Okay. Wag lang po, Hindi. tantaran ng butter. Uy, You're good. meron yung popcorn na husk-free. Oh, Pagka husk-free, wala na rin fiber yun, di ba? Oo nga. Andar tayo. Yes, masarap ang live. Fresh anointing. Amen. Jobert Garovillo, good evening. Ay, may ano pa tayo Sofia dito? Wala Otaza. tayong time check dyan. Ay, watching from San may Francisco. check tayo dito. Agusan del Sur. Ito palang mahirap pagka ganyan ng orientation. Una po, yung mga binabasa namin, isa-isa lang ang litaw ninyo. Kaya kinakailangan mayat-maya inaangat namin yung screen. Luz Casabal, gandang gabi. Israel Bernal. Parang para sa akin itong topic niyo, bitch. Talaga ba, Marami Israel? pong tatamaan. Mamaya. Hahanapin ko yung profile pic mo, ha? Tingnan natin yan. Kasi meron na rin mga nag-respond sa akin, parang sa kanila raw personal itong topic ngayong gabi. People, kung may kakilala po kayo who's struggling with obesity. Ano ba yung obesity? Yan po ay mamaya pag-aaralan. Explain ko ba yung mathematical? Mamaya na yan. Marlene Dewey, gandang gabi. Alma Longakit, mapagpalang gabi. Ikaw naman. Hanap tayo. Ayan. Hello po, Tess Pedragosa. Yes, Hello po, from San St. Juan. John. From St. City. John. Yes.
Ayan. Bilisan Pag-pray mo. po talaga ang US election. Amen, po yan. Amen. May mga nanonood. Merci, Ferios. Good Basahin mo na evening po. matino. Mercy Sabi niya, Ferios. yun yung spelling I know. Merci. Pilipino yan, hindi yan French. Sige. Josephine Chang, hello po. PH and Son and to all Hionians. Uy, nice ha. May I like pangalan that. na ba? Hionians. Pag-isipan natin yan ha. Sige po. Pwede bang Hiolites? Pwede rin ha. Hiolites. Sige. Gloria Fajarda, hello po. Kuya Cesar, thank you nga pala sa pag-impart ng sisig nung Kita mo anak ko and co-host Wesley. Thank you Laarni Abarquez. Sabi yung Laarni Enriquez. Sorry po, Laarni Abarquez. Gandang gabi. Victoria Gonzalez. Tess Pedragosa. Tagging someone. Hello, Cherry Pancho. Hiyo to you. Si kay Neil Kim. Hello, good evening. Neil Kim. Gandang gabi sa'yo. Nice of you to drop by. Ba't tapusin mo to? Huwag ka mawawala. Si Randy Maligaya. Hello po from New Jersey. 12 hours lang. 8 a.m. sila. 8 a.m. Tama. Nancy Rovadilla. Hello. Tess Pedragosa. Tagging people. So good. People, if there are people that you want to bless, you want to encourage, you want to stir up their faith, tag lang po. Libreng man tag. Alright? Vivian Fernandez. Good evening. Domingo. Ate Dali. Hello po. Tita Dali. Tita Dali. Hello po. Ang sarap mambate. Favorite part ko ito eh. Ferkin Ramos. Gandang gabi. And Pia Panadera. Ang sarap naman ng apelyido niya. Kaso dati may expectations yan. Hindi lang yan. Tuwing Sunday lang siya available. May sinabi si Janice Huico. Good evening po sa magkasing poging mag-ama. PH and Kuya Wes. Thank you. Nasa tumitingin naman yan. May iba ang tingin talaga mas gwapo ka kasi nahaluan ka na ng mami. May iba naman ang tingin. Purist. Hindi, ang tingin ng iba kasi dahil mas malinaw yung mata nila, mas gwapo ako. Daddy, sino na lang mas makapalang salamin? Sige. Uy, may nilatawan ka. Si Gringo Bangayan. Hello po. Si Kuya Gringo yan. Sino po siya? Naalala mo, dumalaw tayo noon. Yung lola niya, dinalaw natin sa Novaliches. Asawa ni Ate Joy. Kapatid ni Michelle. Magawa. Yan, Kuya Gringo yan. Opo, tama. May utang po yung Ako pa si Kuya. nagpapaalala, dapat ikaw eh. Hindi, si Kuya si Kuya ang ninong ng anak. Sige, baba tayo. Hello po, Ariel Cruzada. Good evening. Anong oras tagging. na? Ito mahirap anong dito. oras? Wala Yun tayong nga, time. 8:16. 8:6. Sige, two greetings na. Rizalina Ikuspit. Yan. Wells. Ayan. Nakahabol tayo. Nakahabol tayo sa comments. Very good. Congratulations. Very good. Okay. Kumusta po ang inyong week na ito? Has it been good? Have you been busy? Alam niyo, nakakatuwa sa atin yung constant natin si Lord eh. Tayo man pagod, si Lord ang ating strength, siya ang ating rest, no? Tayo ay nangangailangan ng recharging, kaya meron tayo nitong Friday night so that we can recharge in the Lord. Myra Gaban, hello to you. And nakikita ninyo itong aming bago na horizontal tag natin yan, landscape orientation. Landscape orientation. Natutunan ko po yan. Maniniwala ba kayo sa akin, 4 years na itong HIO, hindi ko alam na pwedeng iganyan pala yan. May nangyari lang po, I was in Pampanga, kasama ko yung lahat ng mga pastors natin from the different areas ng Pilipinas na mga church sobles, at tawag natin yan mga area heads, at tinuruan nila, pwede palang ganito, kala ko hindi ko kaya. So, praise God. Domingo Tablate, hello po. Hello, Aumorico. Dalawang poging mag-ama po. Aba, okay. And
So, ito, sinubukan ko ngayon. Ewan ko po kung uulitin ko kasi parang medyo mahirap yung paglitaw ng mga names ninyo. Isa-isa na ginaganon. Tapos walang time check dun sa upper left. Asan ba yung camera? Ito. Ito ang camera. Okay. Ayan. Ayun. Ito, kaliwa. Ayun. Di. Kaliwa. Ito. Okay. Yan. Kaliwa. Nakakalito po. Kaya hindi ako makatingin sa inyo ngayon ng diretso kasi kung titingnan ko kayo, dapat ganyan. Para it would look like I'm looking at you. Pero dahil dito nakatingin ako sa salamin o sa screen, para tuloy ako hindi nakatingin sa inyo. Hindi ko mababasa yung mga sinasabi ninyo pagka ganyan. So, ito na nga yata yung dito ka dapat titingin sa ibang screen. Ganun ba yun? Yata. Pero makakabagal naman ng internet. So anyways, mukha po ngayon lang mangyayari ito. Mukhang mas masarap yung nakaganon, ano? Tapos magtatago na ulit ako tuwing inom ako ng kape. Tuwing babahinga ako. Huy, bago siya, in my opinion, sino kaya yan pinagbiyak na bunga talaga? Dati po ang boss ng tatay ko sa NBI, ang pangalan niya, Opinion. Yun ang apelido niya, Opinion. Hello po, Nerissa Azurin. Good PM po sa inyo. Alright, well, I think we can move to our testimonies now. Anong week ngayon? Sabihin nyo sa akin. Anong week ngayon? Doon muna tayo. Anong week ngayon? Tell me. Anong week ngayon? Hindi ka na alam. Week ngayon. Tell me. Sige po, I'm waiting for an answer. Anong week ngayon? Last time, anong week? Good. Opo, may sumagot na. At siya ang nanalo. Alma Lungaki. Mali. Yun. Esther Ruth, it's week. Jararan. 228. Yes, Agnes Cuevas. Inya Esguerra. It's week 228. So, we have been doing Healing is Yours online for 228 consecutive weeks. Yay! Thank you, Lord. Sige po, let's pray. Panginoon, salamat. Kasama uli namin kayo ngayong gabing ito. Salamat po. Even for our brothers and sisters who are joining us every week, every Friday, Lord. Thank you for just making this a heavenly habit for everyone. Holy Spirit, now I pray that you'll just hover over us. Lord, would you touch us, bless us, stir up our faith as we look at the testimonies of everything you've done for us this week. In Jesus' name, amen, amen. So, ang uunahin natin na testimony, yung tinatawag nating live broadcast. Ibig sabihin, sila yung mga pinagaling ni Lord while we were having the live broadcast. Kaya, dapat po, habang ginagawa natin to, be expectant na kaagad. Be expectant na may gagawin si Lord sa inyo. Alright? Erwin Cruz Duyor, hello sa iyo. At magkita tayo sa mata. Okay. So, live broadcast testimonies. Ito ba simulan ko? Okay. Sabi ni Josephine San Juan, Hallelujah. Hikab ako ng hikab, PH. Hallelujah. Nawala sakit ng katawan ko. Thank you, Jesus. And I feel so light. Amen. Alam mo yung hikab ng hikab na yan, I don't know about you. Ako po yung mga hikab ng hikab na yan, it happens to me, maski yung nagbabasa ako ng Bible. Oo. Na humihikab lang ako. Not that I am sleepy, but I know that something is being released from me. Pwedeng nandiyan na meron kang worry, pwedeng nandiyan na meron kayong mga concerns mo. Pwede rin naman na nandiyan that there are things that should not be there in you and the Lord is removing them. So sakali lang nanonood kayo rito, nice new look ha, Alice Banzon. Thank you. So, thank you. Hindi, tatayo pa rin natin. Wala tayong time. Nahihirapan po kami sa ganitong mahirap magbasa. Pero anyway, salamat po. Thank you for the compliment. So, going back, pagka tayo naghihikab, lalo na doon sa mga bago lang natin nakasama, and you're wondering, Pastor Hiram, bakit ninyo kukuhanin na compliment na hikab ng hikab yung mga nanonood sa inyo? Because number one, hindi po ibig sabihin na naghihikab kayo ay sleepy kayo.
lalong-lalo na if you're wide awake, pero hikab kayo ng hikab, it can also mean that there is deliverance going on. Yes. Alam po ba ninyo ito? Ang deliverance is a continuous process. Just because you got delivered a year ago or 3 months ago, it does not mean na hindi kayo nadudumihan. You remember, ang sinabi ng writer ng Hebrews, sabi doon na let us throw off everything that hinders and the sin that what? So easily entangles. So, talagang mabilis siyang makapulupot no? Na mayroon mga nailalagay sa'yo, yan man sama ng loob, yan man inis, yan man ay pride, yan man ay lustful thoughts. So many things are being thrown at us, no? At si Lord po, He has a way of just releasing us from all of these burdens, all of this dirt. Yan, hikab ng hikab. There's deliverance going on. Yes, yun po yun. Kaya kunyari, ito yung binasa ni Wesley na si Jo San Juan. Si Ate Jo, hello sa inyo, no? Importante po yun. Now, don't take it na, bakit ba ako inaantok? Hindi kayo inaantok, pinapalaya kayo ni Lord. Ano yung sinabi ni Ate Au? Amen po, proven and tested po sa hikab. May nare-release po sa loob ng katawan. May gumagaling po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Precisely. So, yun po yun ha. I just want to make it clear. Kasi, binasa niya, sadali, healing ba ito? Hallelujah. Hikab ako na hikab. Hallelujah. Nawala sakit ng katawan ko. Imagine that, no? So, Lord, more hikab for us. More hikab. Yun lang ba yun? Ang totoo po niyan, if you have been to any of our deliverance seminars or deliverance conferences, probably one of these days magkakaroon ulit tayo. Makikita nyo that there are different manifestations for deliverance. Isa lang yung hikab. Another one could be lumuluha ka. Luha ka lang ng luha. Some people, they just vomit. Nangyayari yun, no? Sa Bible, may ganun. You remember the boy who was foaming at the mouth? Diba? The boy who was foaming at the mouth, yung may spirit of deafness, deaf and dumb. It's a deaf and dumb spirit. And the Lord delivered that boy. Bible says, merong foaming at the mouth. So, marami yan. Yung hikab is just one of them. So, Lord, palayain mo kami sa mga nagpapabigat sa amin sa pangalan ni Jesus. Why don't we do that right now? Kung may heaviness kayo, may heaviness sa katawan ninyo right now, heaviness sa ulo, or heaviness sa balikat, you feel it. You can feel the heaviness, alright? Kung meron kayong ganyan, let's just pray for it right now. Lord, salamat kasi kayo nagsabi that we can cast our cares on you because you care for us. So Lord, gusto lang namin ibigay sa inyo. When the Bible speaks of casting our cares, ang ibig lang sabihin, ibigay natin. So ano yung nagpapabigat sa inyo? Okay? Sabihin lang natin to, Lord, I surrender to you. Yun ang nagpapabigat sa akin. Minsan, hindi rin natin alam ano yun Alright? Pero, Lord, alam niyo po yun. So, in the name of Jesus, we submit to you. We surrender this to you. In Jesus' name. Inaayawan ko ang, kunyari, name it, inaayawan ko ang worry. Inaayawan ko ang sama ng loob. Inaayawan ko ang galit. O inaayawan ko ang kamunduhan. In the name of Jesus, out of my life. In Jesus' name, out of my life. My mind belongs to God. In Jesus' name, amen. Now, let me pray for you. Lahat na nagpapabigat, alis sa pangalan ni Jesus. I command right now, anything and everything that gives the people of God heaviness, alis sa pangalan ni Jesus. I command you out now. Through the mouth, the nose, the tears, the ears, the sweat,
Lahat na nagpapabigat sa mga anak ng Diyos, labas. Sa pangalan ni Jesus. Out now. And Lord, would you release right now your holy fire? Burn everything that causes heaviness. Burn. In Jesus' name. May mga nararamdaman kayo, yung kabigatan sa ulo nyo umaalis, kabigatan sa dibdib nyo umaalis. We command all the spirits of heaviness out in Jesus' name. Labas lang. Through the mouth, the nose, the tears, the ears, the sweat. Bakit pati yung ears? Anywhere there is an opening, pwede pong doon lumabas ang spirits of affliction, ang spirits of heaviness. In the name of Jesus, go! We don't accept this heaviness. Bayad na yan ni Jesus. Labas. And we release right now the holy fire of God upon the people of God. Burn everything that is not of the Lord in Jesus' name. And we thank you, Lord. You're doing it right now. You're doing it right now. In the name of Jesus. Yes, goosebumps too. Minsan, pati sa nararamdaman mo, nagka-goosebumps, it's because a spirit has been addressed and it has to bow down to the name of Jesus. Out now. We belong to Jesus. Everybody say, I belong to Jesus. I belong to Jesus. Yes, I belong to Jesus. From the head down to the feet, spirit, soul, and body, in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Sige nga, write that down. Amen. Amen. Write that down. Amen. Alright. Sige. Sabihin nyo nga kung mayroon sa inyo anything that happened, mayroon sa inyo naghikab or anything, nagluha. Ayun na. Kanina pa po ako hikab ng hikab. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, Lord. Amen for the freedom. Beth Gallardo. Amen for the freedom. Amen for freedom. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ganun ha. Kakatuwa. Amen for freedom. Sulat nyo nga yan, Amen for freedom. I like that. By listening page, my BP lowered. Whoa! Hallelujah. Thank you, Lord. The glory is yours. Amen. Alright. Game, andar tayo. Next na testimony, si Rick said, Dasmalon. Sabi niya, nawala po sakit ng ulo ko at kulanin ng asawa ko. Thank you, Jesus. Sakit ng ulo. Ano ang kulani? Pamamaga ng lymph node. Nodules ba yun? Nodules? Wow, thank you, Lord. Nawala sakit ng ulo at kulani. So ang kulani, lilitaw lang yan na nagsuswell dahil may nilalaban ng infection yung katawan. Amen. So, dahil nawala na yung kulani, ibig sabihin, patay pati yung infection. Amen for freedom. Yes, amen for freedom. Ow. Lydia, Josephine Bernardo, amen for freedom. Masarap maging malaya, no? I hate the feeling na parang, may kabigatan sa akin. Ayoko nang may kabigatan. Promise. Ikaw ba gusto mo may kabigatan? Weights. Diba? Ang pangit na may kabigatan. Kaya mamaya, ibang kabigatan naman yung pag-aaralan natin. Pero hindi, I'm talking of yung kabigatan ng damdamin. Diba? Amen. Kunyari lang. Uy, may pumitik po sa kaliwang part rin ng stomach ko. At ang gaan, nararamdaman ng puso ko. Woo! Sarap naman nun. I like that. Amen. Diba? Ang pangit-pangit ng pakiramdam mo na ang bigat kasi malungkot ka. You know, sadness is an affliction, di ba? Ayoko. Ako po, Pastor, hikab ng hikab at dighay ng dighay. Amen. Lord, more, we just release right now, Holy Spirit fire upon the people of God so that everything that has to be burned will be burned. Yung lahat ng hindi sa Diyos, masunog kayo, mawala kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I don't really think I had heaviness, but I went along with the prayer. Hikab po ako ng hikab with some tears. Maybe there
were sneaky stuff that I wasn't aware of. Amen. That's true, Chona. That's very true. Na minsan akala natin, okay naman ako. But then when we follow, kunyari lang, I'm reading a book on deliverance and then there's a certain prayer there that I get to pray along with. Magugulat na lang ako na gaganyan. And it's happening. I'm being set free. Kaya kung minsan may mga blind spots talaga sa buhay natin. And it's just nice to have the Lord clean us up, reveal our hearts, hindi ba? Kaya ang ganda ng prayer ng psalmist You remember the prayer that the psalmist said to the Lord, "Search me, O God, know my innermost thoughts." Because admittedly, we don't know ourselves that well. Kala natin okay tayo. Yung pagka ni-reveal naman ni Lord yung puso mo, anak, meron kang galit. Oh, Lord. Okay, anak, meron kang yabang. Oh, Lord. And people, listen up. When the Lord reveals to us something, He's always right. Huwag ka na makipag-argue. Kunyari, sinabihan ka ng Lord, anak, puno ka na ng galit. So, when the Lord reveals that to you, come before God, Lord, patawarin mo ako. Ayoko po nito. O, anak, puno ka na ng yabang. Lord, patawarin mo po ako. No? Because sometimes we are not so aware of our heart's condition. And that's why we have the Lord. Di ba trabaho yan ni Holy Spirit? Ano sabi ng Bible? That the Holy Spirit comes to convict us of sin, of righteousness, and of judgment. Kaya pagka nagsalita si Lord, makinig lang tayo. Amen? Alright, let's move on. Next. Sabi ni Maria Imelda Javier Buiza. Sabi niya, anak, ang laki na nga ng screen natin. Nawala pa na naman. So sabi niya, thank you, Lord Jesus. Nawala yung pangangatin ng braso ko. Hallelujah, amen. Palagay ko, sabi ko na nga ba Sabi na parang hindi ko magalaw. Sorry po, naku, ang dami ninyo nilagpasan ko. Amen. Search our hearts, Lord. Thank you, Holy Spirit. Amen. Sorry, Dea Paz Amores. Hello po, gandang gabi. Ano yun ulit? Sorry, si Alma Longaki. Hindi. Si Maria Buiza. Ayan, sabi niya. Thank you, Lord Jesus, na wala yung pangangate ko ng braso. Okay. Hallelujah. Who is speaking of pangangati ng braso, I got a prayer request. I don't know if you're watching right now. Castles, in the name of Jesus, we rebuke all of the nick bites. Well, una yung nick. Sa pangalan ni Jesus, ano yung nick? Gnats. Sa Bible, gnats yun. G-N-A-T-S. You remember, ito pong mga Egyptians, no, nung ayaw pakawalan ni Pharaoh ang mga Israelites from the land of Egypt, God sent the plague of gnats para dito sa mga Egyptians na magpakabait at palayain ang mga Israelites. Now, I remember, ito po kwento and this is something that I want you to claim, people, sa mga nagkakaroon ng mga problema with insects. Ako, kiniklaim ko rin to. There was a time, I think nasa Miracle Money ko na libro ito, no? There was a time, nag-minister po ako sa Correctional Institution for Women. At yung contact person natin doon, sabi niya, Pastor Hiram, pag-pray nyo kami. Kasi inilipat kami dito sa bagong lugar at tawag doon would be light, di ba? May maximum security, medium security. Ito na yung light security. Light ba tawag laron? O basta yung pinakamagaan security. Ang problema, yung pinaglagyan naman sa kanila, may mga nangangagat na insekto. I don't know what those are called. Pero yung mga insektong ito, sabi nila, maski po binomba na ng baygon yung buong lugar na ito, maski na yung mga balat namin, magpahid kami ng off lotion, tuloy-tuloy yung pangangagat sa kanila. And sure enough, pinakita nila sa akin yung mga yung mga braso, tapos makikita mo sa mga binti, may mga kagat ng galit na mga sugat. And there was just no way that they could deal with that. Kaya sabi ng pastor, pa-pray po. And you know what? Kinlaim lang namin yung story na si Lord, He also has power over the insects, no? He has power over the insects. Kaya sa pangalan ni Jesus, itong mga insektong ito, we rebuke you, we command you out,
of this place in the name of Jesus. We just took it by faith. Alam niyo, nakakatuwa, ilang linggo silang pinepeste nitong mga kagat ng insektong ito. But that night, they had the most pleasant sleep ever. At nag-message sila sa akin na wala ng insekto. So, we declare that right now, sa pangalan ni Jesus, yung mga insekto, mawala kayong lahat. Inuutusan namin kayo to come under the power of our Lord Jesus Christ. We rebuke you, we command you, gone. Pati yung mga nangdedengge na lamok. Sa pangalan ni Jesus, be gone in the name of Jesus. As we declare right now that there's a hedge, a wall of protection for the people of God. Walang insektong mangangagat. Pati surot sa pangalan ni Jesus. Bow down, insects. Ang liliit ninyo, peste kayo. Sa pangalan ni Jesus, no more. Wall of fire for the people of God. In Jesus' name, amen. Amen. Hello po, Pastor Felipe Albania. Gandang gabi sa inyo. Alright, next. Si Alma Longakit, sabi po niya, maraming salamat sa OPR ko last Friday. Answered prayer po ang request ko. Magaling na ang bowel movement ko. Magaling talaga si Lord. Amen. Alam mo, masarap kay Lord, no? Maski ano pwede mong dalhin sa kanya eh. Bowel movement, headache, frozen shoulder, cancer, diabetes. In short, nothing is too small and nothing is too big. Ika nga ni Bill Johnson, if it matters to you, it matters to him. Okay yan? If it matters to you, it matters to him. Kung kayo po may concern, maski sa liit-liit na bagay, kay Lord po hindi ang maliit na bagay. Just give it to the Lord, sasagutin niya. Next! Marami Next pa ba? Marami pa. Sige. Si Sir Honorio. Uy! Teacher ko yan, elementary. Salamat po unang-una sa ating makapangyarihang Diyos. Aha. Pangalawa kay Pastor Hiram at sa lahat ng prayers ng OPR na sina Iza, sabi niya. At yung dalawa pang OPRs nalimutan ko name nila. Anyway, salamat sa inyong lahat, sa aking partner na si Elsie at sa mga anak at sa iba pa nagpray sa paggaling ko. Di ko po kayo malilimutan. Thank you, Lord. Amen. Amen. Oh, eto meron si Janina Decena. Sabi po niya, left shoulder pain of Marvin, nawala po yung pain. Uy, ang bilis mo naman, sandali. Doon mo na ako. Okay. Kay Ito Sir kasi Honorio si muna. Sir Honorio, ito po mga pagpapasalamat niya. And I also rejoice with you, Sir Honorio. Anak, yung pinagdaanan niya si Sir Honorio, nagkaroon siya ng cancer. Oh. At pinagaling siya ni Lord. Hallelujah. Kaya, thank you, Lord. Yan. Talagang thank you, Jesus. Yan. Alam niyo po, of course, we're thankful that you are reporting na pinagaling na kayo ni Lord. And yes, thank you also to our OPRs. Pero ultimately, the thanks and the praise go back to the Lord. Talaga siya yun eh. Siya lang yun eh. Yan, kagaya niya, si Wilfrida Narciso. Thank God for the improvement of my digestive system. I am not so constipated anymore. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo po, isa pa ito ha. Of course, nandyan, we're praying for the sick to be healed. Pero ito pa, isa, napaka-importante. Eat lots of okra. Oh my goodness. Eat lots of okra. Ako po, naniniwala ko, the power of the okra. And patola. And patola. Oh, yeah. Especially patola. Ay, nako, yan ang masasarap ng mga high-fiber food. Next. Si Janina Marie Decena, sabi po niya, left shoulder pain of Marvin, nawala po yung pain. Sabi niya. Amen. Yun eh. Amen. Nawala ang pain sa left shoulder. Huy, baka meron sa inyo na mga may shoulder pain. Ang kinin natin itong anointing dito sa testimony ni Janina Marie Decen. Ay, kay Marvin. Kay Marvin. Okay, alright. So, si Marvin pala yan. Nawala ang left shoulder pain. People, let's go for it. Okay? Baka meron sa inyo may mga shoulder pain,
Maki-capture na tayo rito. Maki-capture. Capture ta. Ano yung capture, Pastor? Ganito lang po yan. If there is a testimony of healing, we can share in the anointing behind it. Totoo ba, Pastor? Biblical ba yan? Ito po, I'll give you an example. You remember yung babae who was bleeding for 12 years? Diba? Babae who was bleeding for 12 years. Tapos ano sabi ng babae? If only I touch the edge of his cloak. Or some versions would say, if only I touch the edge the hem of his garment, I will be healed. Yun ang sinabi ng babae, okay? Mind you, up to that point in the ministry of Jesus, wala pa nagsasabi no na mahawakan ko lang yung laylayan, gagaling ako. It was just that one woman. Pero sabi niya, sige, hawakan ko. And then, she touched Jesus. You remember the story? Ano sabi ni Jesus? Who touched me? Sabi ng mga disciples niya, Lord, ano ba? Ang dami-dami ng mga tao, sinisiksik ka. Siyempre, lahat yan, nadidikit na sa'yo. How can you even say, who touched me? Sabi ni Jesus, someone touched me because I felt power flow out from me. And then the woman confessed, Lord, ako po yon. Sabi ni Jesus, your faith has healed you. Diba? Eto yan, fast forward tayo. Si Jesus po napunta sa ibang mga lugar and the request of the people was this, pwede ba naming i-touch yung garment mo? The people requested to touch the edge of the cloak of Jesus. Why? Because they heard the testimony of the woman. That's it. That's the power of the testimony. Kaya kung may testimony tayo narinig, Lord, ako rin. Pwede ba isulat nyo uli yan? Lord, ako rin. Ganun po yan. That's how it works. Alright? Why? Because God shows no favoritism. If He does it for one, that means that He wants to do it for you also. That goes for healing. That goes for financial breakthrough. That goes for the salvation of your loved ones. Kung may testimony sila, you claim it for yourself. Amen. Ivy, ako rin. Junette, ako rin. Nancy, ako rin. Alma Lungakit, Lord, ako rin. Because that's our God. That's our God. Ako po paulit-ulit dito eh. You read the Bible, okay? You read the Bible. Did you know that the Bible is a book of testimonies? Yes. Mga testimonies lahat yan eh. Yung mga istorya nila Moses na nahati ang dagat. So ano nangyari? Inulit ni Lord, panahon ni Elijah, hinati din niya yung river. Inulit ni Lord, panahon nitong si Joshua, hinati rin niya yung Jordan River. Why? Because God is into replicating His miracles. Amen? So, pagka may ganyang testimony, Lord, ako rin. Lord, ako rin. Nakarinig ka nung may financial breakthrough, Lord, ako rin. I ask in Jesus' name. Amen? Yan ay para sa kapakanan ng mga nagtatanong na, pwede ba yun? Baka naman yung isang tao lang na yun ang gusto ni Lord gawa ng himala. Hindi po. God shows no favoritism. O, may example ka pa. Si Elijah, di ba? Ni-split niya yung tubig. Yeah. Nung si Elisha, ginamit din niya yung cloak niya. Yes. Pinalo niya yung tubig, wala nangyari. Sabi niya, Lord, kasama ko pa ba ikaw? Tapos pinalo niya ulit. Tapos, nahati yung tubig. Where is the God of Elijah? Sabi, where is the God of Elijah? Puk! Diba? So, ganun talaga. Gusto ni Lord, inuulit ang himala. Amen? Kaya nakarinig ka ng testimony, may tao pinagaling sa cancer, claim it. May tao pinagaling sa diabetes, claim it. Alright? Ako po halimbawa, you should listen to my preaching. Was it last Sunday? Last Sunday. Pakinggan nyo. Saan makikita yon? Diyan sa wall ko. Church So Blessed page. Sa Hiram Grospe Pangilinan at sa Church So Blessed page. Yung preaching ko nung Sunday, halimbawa lang, yun pong mga kwento ko ng Miracle Money, yung pera biglang lumilitaw, hindi ko naman original yun eh. Hindi ko original yun. I heard it from someone else. Testimony rin. So, nung narinig ko, uy, wow, di sinubukan ko, totoo nga. Diba? Yun pong testimony, halimbawa, yung bakal na
surgically implanted sa mga tao na nilagay doon sa hita, na may bakal na nandun, o bakal na nilagay dito sa wrist, dito. Wala akong original, but I heard it from someone else. So what did I do? Lord, ako rin. Makita ko mangyari ito sa iba. And you know what? God proves Himself faithful. Nakita ko nga. Aba, totoo, kaya nga ni Lord magpagaling ng operasyon. Hindi siya yung naglalagay ng bakal, siya yung nagtatanggal ng bakal. Di ba? And nire-restore yung joint. Amen. To its proper original design. Kaya yun po yun. Pagka may narinig kay testimony, Lord, ako rin. Okay, andar tayo. So, ano yung huli? Left shoulder pain. O, lahat, doon pala ako. Lahat na may shoulder pain. Lahat na may, o maski di shoulder. Kuya James, if you're watching, halimbawa, yung sa ankle niya, no? Yung kanya, ano ba yung ankle sa Tagalog? Tiyuhin. Mga Kuya Peds, napansin ko yung comment mo kanina pa. Alright. Okay. Hindi tiyuhin yon. Ankle. Ano may ankle? Achilles. Joke. Hindi. Ay, Achilles nga. Achilles. Tama, Achilles. Yun yung mga wherever the pain is. Wherever the pain is. Sige, game. Saan man yung pain ninyo? May pain kayo sa tuhod? May pain kayo sa sakong ba? Hindi. Sakong is heel. Heel. Bukong. Ayan, bukong. Angkol. Ayan, ako din po. Hip pain. Yan. Alright, come on. Yun, bukong. Yung pala, bukong. Okay, game. Wherever the pain is. Let's go for it. Okay? Patong ng kamay. Ako, patong na ako. Yan. Patong ng kamay. Lord, salamat. Dito sa testimony ni Jenina Decena, sa left shoulder pain ni Marvin na nawala yung pain. Lord, we thank you for doing that to Marvin. Now we ask, multiply that anointing. Touch our people. In the name of Jesus, let the anointing flow. In the name of Jesus, we rebuke all forms of pain. We release the same anointing that healed Marvin. Holy Spirit, you are the anointing. Heal your people in Jesus' name. Pain, muscle pain, joint pain, nerve pain, bone pain, wherever you are, be gone now. We speak right now, the anointing breaks the yoke of heaviness. In Jesus' name. Out. And we speak right now, peace to the muscles. Peace to the bones, peace to the ligaments, peace to the nerves. In Jesus' name, and we thank you, Lord, because you're doing it. Let Jesus be glorified. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Lord. Nerve impingement also be released now. No more impingement. In Jesus' name. Thank you, Lord. The anointing breaks the yoke. Thank you, Lord. Amen. Luz Baloy. Wow. Left shoulder pain is gone now. Woo! Hallelujah. Check it out, people. Check it out. Daddy, ganyan yung sayo. Dali. Check it out yan eh. Uy, Check it out. I got an extra neighbor. Wow, thank you, Lord. Amen. People, if you felt better, make a comment right now. Pati yung bukol sa baga na yan. Be gone in the name of Jesus. Ate Bebet naman, enabler pa, oh. Once ko lang puminensyon it. Praise God, the ankle pain went down from 7 to 3. Lord, make it complete in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Restoration for everybody in Jesus' name. Amen. Meron pa ba? Marami pa eh, pero 8:52 na. No. People, hallelujah. Ang dami pa po, pero praise God, mabuti siya. Andar tayo sa obesity eh. Okay? Obesity. Nagiging mabagal. Lord, lahat po ng glory na punta sa inyo. More, Lord, in Jesus' name. Amen. Alright. Obesity. Asan na yung libro? Asan yung libro? Wala po ba sa'yo? Ito. Yan, nasa iyo.
Okay. Nawala po sakit sa may balikat ko at tuhod ko. Amen. Thank you, Lord. Pwede na ulit Pain mag-boxing. decreasing now. Make it complete in the name of Jesus. The anointing flows right now. Anointing flows, making all forms of pain gone. No more. Left knee. Nawala ang pain. Presi Mendoza. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Game. Okay, game. Obesity. So, sisimulan muna natin with the medical description. Na lesson po yung pain sa bumbunan ko. Saan ba ang bumbunan? Di ba? Hindi ko alam. Ano ang bumbunan sa Ingles? Sorry po. Bumbunan. Sige, hintayin natin yan. Okay. Obesity na tayo. Ito na po pakinggan ninyo kung kayo ay obese o kung kayo man ay may kakilalang obese, just tag them right now para matuto tayo rito. Alright? Game. BMI above 31. Joke lang. Yan ang ano. Kung gusto niyo po mathematical definition, BMI above Uy, 31. katuwa naman yun. Wait, meron dito. Pangangalay ng left shoulder, instantly gone. Thank you, Lord Jesus. Femerin. Tuktok Tuktok ng ulo. ulo. Okay. Ito ang bumbunan. Okay. Oh, wow. Thank you, Lord. Top of head. Okay. So, sabi nitong book, ito ulit yung book natin, Healing Rooms. How to Alright. minister to spiritual Crown of diseases. the head. Okay, so, ang obesity raw po is caused when there is a greater consumption of calories than can be used by the body for energy. Aha. So, calorie surplus. Sobra sa kain, hindi naman sinusunog. Yun. It gives rise to many diseases like high blood pressure, proneness to diabetes, cardiac disorders, and joint problems dahil nga po mabigat. So, joint problems. Yes. So, ang bad pala nito, obesity. Bakit naalala nyo nung bata tayo, ang pagka nakakita tayo ng batang mataba, oh, cute naman. Di ba? Tapos pati nung tumatanda na, nanalo tayo, ang cute naman ng pagka mga chubby, di ba? Mga chubby, cute. Pero bad pala yun, ha? Kasi nga, it gives rise to many diseases like high blood pressure, proneness to diabetes, and cardiac disorders, puso, and joint problems. Kasi mabigat, nahihirapang suportahan. Okay, ano raw ito, going now to the spiritual aspect of it. Alright? Naniniwala tayo sa medical, now we look at the spiritual angle. Yun lang naman ang kaya ko ritong i-discuss. I cannot discuss with you yun po mga medical na dapat gawin. Bawal yon, hindi ako pwede mag-prescribe. Ang kaya ko lang i-prescribe loperamide. Okay, root cause. Anong root cause nito? Sabi po dito, fear, emptiness, anxiety, abandonment, depression, low self-esteem, addiction. So, i-ano ko rin yan, i-segue ko yan kasi may link yan sa stress eating. Oh, stress. Again. Stress eating. So, mas masasabi ko stress eating yan than eto. Pero, pwede rin. Fear, emptiness, anxiety, abandonment, depression, low self-esteem, addiction. Yung low self-esteem, pwede rin yan dun sa mga gusto magpamacho. Pero, payat gusto pa ako. ng mass. Gusto na mag-gain ng mass, kain sila ng kain. And, tumaba sila. Yeah. Ang totoo, ito, di ba meron tayo yung mga malungkot ako, kaya kakain ako. Yan. Emptiness, anxiety, abandonment, depression, low self-esteem. So, ang ginagawa, kumakain ng kumakain. Yun, nagiging obese. Alright? So, basically, for people who are having negative emotions, like fear, emptiness, anxiety, abandonment, depression, low self-esteem, ang nangyayari ngayon, they turn to food. Kasi nga naman, yung food, nagbibigay siya ng kasiyahan. Satiety. Sandaling kasiyahan. Kasi pag nailunok mo na, wala na. So, hinahanap mo na yung lasa. Ang sarap ng kare-kare. Parang ganyan. Ang sarap ng
ng ebi tempura. Sarap ng roast beef. Pero ito yan eh. Ito po ako ito, I'm talking about myself. Pag nailunok mo na, syempre gusto mo pa, kuha ka uli. Pag nailunok mo na, kuha ka uli. Pag nailunok mo na, hanggang sa napuno na, tapos ito nang damdamin mo. Lalo na yung mga nag-buffet, dami ko nakain. Pangit ng pakiramdam ko. Yun na yun. Dahil maiksi lang yung satisfaction na kayang ibigay nitong si eating. Alright, so, ano ang ating scripture na pwedeng i-claim dito? 2 Timothy 1:7. Read. Sabi po niya, For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and a sound mind. Or sa ibang versions, self-control. Self-control, actually. Hoy, I love it. Yes. Self-control. So, 2 Timothy 1:7, let's claim it from the NIV. I love that, no? Spirit of fear, not the spirit of fear or negative emotions, but of power, love, and self-control. No more. Ayoko na. Hoy, nakakadalawang plato ka na. No more. Hoy, pang ilang rice mo na yan. Hoy, puro ka pritong pagkain. Puro ka french fries. Ako po, hindi ako. Pero ito yon, kagaya ngayon, nagpaluto ako kay Ate Lolet ng sinampalukang manok. At, alam niyo yung ginawa kami na ni Ate Lolet? Binali niya yung puno namin ng malunggay. Kaya yung malunggay nun, ganong karami. Yun po ang maganda. Vegetables. Alright. Another verse, Philippians 4:8. Sabi niya, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, if there is anything praiseworthy, meditate on those things. Hoy tama yung sabi ni Ate Emmy Absede, low carb. May stance ako dyan. May stance po ako dyan. Importante, biniburn. Yan. Fried hot dogs. Depende po kung lean meat yan. Okay. Dapat daw noble. Diba? Dapat praiseworthy. Kaya ako po umiinom ng malunggay shot. Uy, paano yun? Kami hindi. Kumakain kami ng puno. Alright. Malunggay na puno at espresso shot na ubos. Ito ang importante rito, uy, 1/2 rice. Kawawa naman si Peds. Hindi, kung interested po kayo ng mga calculations, comment po kayo. Para gumagawa daw siya ng malunggay shot. Okay. Ay, bine-blender yan malamang. Okay, juicer. Probably espresso shot. Okay. Andar tayo. So, ano ang importante sa mga taong obese? Nilagang malunggay po ako daily. 1 glass. Wow. Okay. Ito. Hoy, I'm learning from you people. I'm learning from you. Learn from me. Ako yung pina-enroll. Ako yung in-enroll mo naman. Ikaw ba, umiinom ka na nilagang malunggay? Hindi, kasi... Hindi. Puro kaprito. Hindi. Ikaw pina-enroll ko, pero hindi mo ina-apply. Ina-apply ko ha. Yes, I blend it po. Okay. Ina-apply ko po yung inaral ko sa UST. Sige. Uy, may promotion pa ng eskwelahan. Sige. Ipagpe-pray na po natin itong mga nagka-obesity. Alright? Una, have them repent of the root causes and cut them off. So, ano yung root causes uli natin? Fear, emptiness, anxiety, abandonment, depression, low self-esteem, and addiction. So, doon daw tayo. Magre-repent tayo nun. Kung may in-entertain tayong ganon, na kunyari, you're binge eating. Bakit ka nagbi-binge eating? Kasi malungkot ako eh. Kasi hindi kami nagkatuluyan ng girlfriend ko. O yung mga ganyang bagay. Okay? O kaya naman, yung inaasam-asam ko na promotion, hindi na ibigay sa akin. So, repent of that root cause. Na Lord, patawarin mo ako dahil in-entertain ko itong mga negative emotions na ito. And then, break off all demonic influences, word curses, generational curses from both sides of the family. Generational, kaya nga, di ba, meron kayo nakikita yung lahi nito talagang nagtatabaan Naglolobohan. Di ba? Kasi nga, it runs
through generations. And repent for not allowing God to be in control. O, yung susunod sa'yo. Sabi niya, impart God's unconditional love. They may need a mother's or a father's blessing. Minister 1 mo ang Corinthians 6:19, which is that the body is the temple of the Holy Spirit. You were bought at a cost. Yes, yes. Sabi niya. And then, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. And finally, encourage them to spend more time in His presence through being in the Word, prayer, and praying in the Holy Spirit. Amen. Alright, so simulan na natin to. Kung kayo may tendency na maging obese, o kung kayo ay obese, let's go for it. Alright? Sige, Lord, again, we come to you. Kung kami po ito, Holy Spirit, we pray for genuine conviction na ayusin namin ang pag-steward ng temple ni Holy Spirit. That we will take good care of the bodies that you have given to us. So Lord, right now, we come to you, kaming lahat ng mga kasama ko rito sa Hiyo. So Lord, we repent, una, if we are eating out of fear, emptiness, anxiety, abandonment, depression, low self-esteem, addiction. Lord, kung kumakain kami, not because we're hungry, but because we have negative emotions. At gusto lang namin matakpan yung negative emotions na ito. Sorry po, Panginoon. Lord, we pray right now for yung self-control na sinasabi ng 2 Timothy 1:7. In the name of Jesus, that we will not eat out of negative emotions that we want to cover up, but we will eat because we're hungry and that we need replenishment of strength. In the name of Jesus, forgive us, Lord. Wash us clean. Wash us clean. Give us self-control in Jesus' name. And I come against all demonic influences right now behind this obesity. The word curses, the generational curses, we break you. Halimbawa, yung mga sinabi doon ng mga tao na yung lahi na ito ay lahi ng mga obese, lahi ng mga tamad, lahi ng mga walang direksyon sa pangalan ni Jesus. We break all word curses and generational curses. In the name of Jesus, the spirits of condemnation, we cancel you in Jesus' name. And Lord, I just declare right now for every child of God that they will feel the security in your love. Regardless, yung unconditional love ninyo, maramdaman ng bawat isa. You are accepted. We declare it right now. Every child of God, you are accepted in the Lord. You are accepted in the Lord. We cancel emptiness. We cancel anxiety. We cancel abandonment and depression and low self-esteem. You are a child of God. You're not unwanted. Hindi mo kinakailangan yung joy that food gives. In Jesus' name, I release right now, you are embraced by the Father. Hallelujah. Thank you, Lord. You are embraced by the Father. You're loved by God, and you're the temple of the Holy Spirit. And that Holy Spirit loves dwelling in your temple. Hallelujah. In Jesus' mighty name. And Lord, I encourage everybody that they will just enjoy being in you and being with you. In Jesus' name, amen. Amen. People, did you feel anything right there? Na, na-release ako doon, na
na-release yung mindset ko doon. Did you feel anything right there? Send me a comment. Alright? Okay, anong oras na? 9:07. Oh, wow, 9:07. Well, people, that's almost it for tonight. Gusto ko lang magtapos, like always, na more than our physical healing. What matters to us is our eternal life. Dahil sabi nga ni Jesus, what will it profit a man if he gains the whole world and yet lose his own soul? Gumaling ka nga, hindi ka naman ligtas. You don't have eternal life. So what do you do? Hindi lang yung, Lord, pagalingin mo ako. Ang pinaka-importante, Lord, iligtas mo ako. Eternal life. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. You want eternal life? Hindi lang to yung gumaling ka sa sakit mo, kundi ikaw mismo magaling. Spirit, soul, and body. How does it happen? Surrender your life to Jesus. I can guide you in a prayer. Sumunod ka sa akin. Sabihin mo lang ito from your heart, with your lips. Say, Lord Jesus, I need you. I am a sinner, and I repent. Forgive me of all my sins. I come to you. Lord Jesus, wash me clean by your blood. Come into my heart. Be my Lord. Be my Savior. From now on, I'm yours. Change me. Use me. In Jesus' name, amen. Amen. If you pray that prayer with me, I want to say congratulations. That's the greatest prayer that you can ever pray. Because now you are a child of God. Yan ang sabi sa Gospel of John, chapter 1, verse 12. Whoever receives Jesus, whoever believes in His name, He gives the right to become a child of God. Amen? So, child of God, magkapatid tayo kay Lord. Ikaw, anak kita, pero magkapatid tayo kay Lord. Lahat na kay Jesus, magkakapatid kay Lord. Amen? God bless everybody sa lahat po na nanonood. Announcement, fire starters po, pwede pang humabol until bukas, pero po, hindi na po pwede umabsent. Yan po. Yes. Oo, buti pinaalala mo. Ang fire starters po is a crash course on being revivalists, no? Tuturuan namin kayo paano kayo mag-move sa passion, purpose, and power. Pero, yun na nga 6 weeks lang po ito. 6 na Sabado from 9 a.m. to 12 noon. 6 na Sabado, at natapos na isang Sabado. Kaya 5 Sabado na lang natitira. Pwede pang humabol. Punta lang kayo sa Back to the Bible, 5th floor. Bukas po, yung second Saturday nito, you can still enroll. 500 pesos lang, kasama pa yung libro. That's it. At you can be a fire starter. Batch 15. Alright? Di ko ma-explain yung peace sa heart ko after ng prayer. Whoa! Praise God, Beth Gallardo. That's so good. That's so good. Malakas po self-control ko, Pastor, lalo sa pagkain. Good for you. Amen. Dapat tayo lahat ganyan. Kung gusto nyo po more allowance for food intake, si Pastor workout po tayo. Pastor Christian. Ano sabi niya? Feels good po, mas gumaan pakiramdam. Thanks po, PH. Amen. You're so welcome. Alright. Well, I think that's it for us tonight. People, salamat po sa mga prayers ninyo. God bless you all and I'll see you. Thank you, PH West. See you bukas daw, ha? Fire starters. Ayun pala yun. FS kasi. Yeah. Okay. Well, that's it for us tonight. God bless you. Bye-bye po.